medyo madilim na mga palangga. So, kakatapos lang ng meeting ng aking supervisor. And sabi niya, the change is good, pero may pero mga palangga. Ito na nga ba. So, sabi niya, yung change mo, it's really good, pero she wanted more specific ba? Yun yung sabi niya. Kasi, sobrang laki daw ng change ko. Kasi, hindi ko sasabihin ng topic ha, kasi hindi pa pwede sabihin. Sinabi ko ba sa vlog ko? Basta, ang change ko sa dissertation ko is to change the whole system. Kasi, there are current feelings talaga na hindi ginagawa ng mga healthcare professional. So, sinuggest ko na bakit ganito yung change ko. Meron naman akong evidence na pre-provide. Pero sabi talaga niya na you need to be more specific. I just want you to make a little change. Ay, naku mga loves. So, medyo stress. At least, sinabi niya, kasi sabi ko sa kanya, ng supervisor ko, I don't want to do this again. Gusto ko lang pumasa dito sa thesis na to. Kasi pagod na yung utak ko mga palangga. Kasi double module kasi to. 40 units to. Kaya ayun, sobrang laki ba. So, sobrang importante talaga na maipasa ko. Anyway, hindi ko muna yan poproblemahin. Tomorrow ko na lang yan poproblemahin. Today is my relaxation day. And today is like my celebration na natapos natin yung placement ko. Tapos, yeah, I just want na parang hindi ako mag-care ba sa paligid. Kasi pagod ako talaga. Anyway, kanina pala yung duty ko, matatapos ako sana 3 o'clock. So, early shift ako. And, mabait yung coordinator, yung nurse in charge ba. Pinauwi kami ng maaga. So, pinauwi kami niya mag 2 o'clock pa lang. Dalawa kaming third year na nag-duty. And, totoo us, last day na namin. Meron naman silang paparating na second year next week. Yung second year kasi, iba yung schedule nila sa amin. Whereas yung first year and third year, same yung schedule ng OJT namin. Kaya, talaga, we work alongside with first year students. Tingnan niyo mga loves, umuulan na. Mamaya pupuntahan namin si Bianan. Mag-grocery kami para sa kanya kasi tinawagan ko siya nung weekend. Sabi ko na, how are you with your groceries? Sabi niya na okay naman daw siya pero may kulang siya ba? May nakalimutan siya na groceryhin or bilhin. Or ano ba yung sabi niya? No, hindi yan sabi niya. Yung sabi niya exactly is meron siyang gustong bilhin sa shop na to pero wala daw. Walang stock. So pag pumunta daw kami sa Tesco, tingin daw kami ng ganitong item kung meron ba sila. So sabi ko, pag mang-grocery kami, ipag-grocery din kita. So, mang-grocery kami para sa kanya. Sabi nga niya, oh, bigyan kita ng pera. Sabi ko, wag na. Kami na yung magbabayad. Naawa kasi ako kay Bianan mga palangga. Kasi, kahit na may edad na talaga siya, ayaw talaga niyang magpag-grocery or basta sobrang independent talaga niya. And I feel guilty taking away her independence. Kasi iba talaga dito mga palangga. They value their independence. And it's good practice naman talaga na you let them do
what's their routine, kung ano yung, ano nila ba na, kung ano na yung nakasanayan nila ba. Kasi kung kukunin mo yan sa kanila, that's the time na mag-go down talaga sila. It seems harsh for some people na, oh, hindi ko pinatira si Bianan. It's her choice talaga na ayaw niyang tumira dito sa amin. Kaya, please naman, huwag niyo akong i-ano. Huwag niyo akong i-bash kasi you don't know the whole story. Magluluto na tayo ng hapunan kasi ano na dito, magto 2 o'clock na. I-prepare ko lang yung manok kasi 3 o'clock ko pa siya ilalagay sa oven. So, hulaan niyo kung ano yung gagawin natin sa manok. Walang iba kundi i-roast natin yung manok. Dinifrost ko na to siya kagabi pa. So, I'm pretty sure that's fully defrosted. And then, nakalimutan kong bumili ng ano pala, na lemongrass. So, walang lemongrass tong ating manok this time. But, lalagyan natin ng spring onion sa loob para naman may lasa yung ating manok. Saan ba yung tripod ko? Here. Here. Ang lamig-lamig na yun ha. This morning, nag-frost siya this morning. At yung temperature daw sa labas is 1 degrees. So, malamig. Ano ba yung tumatawag? Hindi ko kilala mga palangga. Customer yan. Kaya hindi ko sinasagot. Kasi pag hindi ko siya sinasagot dito, yung tawag na yan, nag-divert yan directly sa cellphone ni Mr. Kaya sa mga nagtatanong dyan kung bakit ko siya hindi sinasagot, yan yung rason. So we just need to go out mga palangga to get the spring onions bago na uulan ulit kasi ay nako, yung weather ngayon umuulan tapos mawawala yung ulan, medyo magsasani tapos uulan ulit. Sobrang weather. Lamig. Ang lamig-lamig. As in, yung hangin is para siyang nangangagat dahil sa lamig. Ang laki-laki na ng rhubarb natin. I mean, hindi naman masyadong malaki. Pero enough na siya ba na i-pick up to make a pie. Kasi si Bianan kasi sabi niya na gusto niya ng rhubarb. So, we will take Bianan on Sunday. Kaya, we need to remember to pick some rhubarb. So, ngayong weekend namin ilalabas si Bianan for the Mother's Day kasi yung actual Mother's Day ano talaga meron kaming lakad that time. So tatawagan namin si Bianan today actually, kung saan niya gustong pumunta. And guaranteed mga palangga, ang isasagot ni Bianan sa amin, sasabihin niya na it's up to you kung saan niyo ako dadalhin. Kasi hindi talaga niya sasabihin na kung saan niya gustong pumunta ba. Always talaga sinasabi niya na it's up to you kung saan niyo ako dadalhin. Wala siyang request mga loves ba. Happy siya kung saan namin siya dadalhin.
I just need to ito onion pala na gamit natin is galing to sa greenhouse. Nilalamig talaga yung aking kamay ba. Ano ba yung garlic? Ay, ito. Wala tayo masyadong garlic mga loves, kaya 3 piraso lang yung gamit natin. So, papahigan ko lang siya ng butter, tapos salt and pepper. Yun lang yung nilalagay ko dito sa aking roast chicken mga loves. Sobrang simple lang talaga. After 35 minutes mga loves, ito na yung itsura ng manok. So, kailangan nating i-flip over yung manok. Mali yung dala ko. Instead na 2 ganito. Ito na yung manok. Nandito na din si Mr. Yes, ma'am. I need to change my pumps first. Okay.